Sa magandang tanghali sa inyo mga kamamaw. Nandito tayo sa trabaho ngayon. So, ano ko lang mga kamamaw, nananabik ako na ikwento sa inyo itong vlog na to dahil honestly last Saturday meron tayong ABKC show na ginanap sa Calgary, which is ang Western Canada ABKC Showcase. Ayan, at ang nag-ano ng event na yun ay si Justin Puppet. Ayan, shoutout kay Justin Puppet. Actually, si Legend mga kamamaw, madalas nating sinasali sa ABKC show. Lalong-lalo na dun sa show ni Justin Puppet. So, ang nangyari kasi ngayong taon, hindi tayo nakapunta. Sadly na hindi nakapunta dahil busy si kamamaw sa mga bagay-bagay. So, syempre, nag-ask tayo sa mga tropa natin, ng mga sumali dun sa show. At the same time, yung anak ni Legend na si Atlas ay sumali sa ABKC show. Ayan, so ikukwento natin lahat ng mga istorya, mga nangyari. Huwag kayong mag-alala, meron tayong mga kuha ng video tsaka mga pictures ng mga representative ng mga sumali. At the same time, yung mga nanalo. Ayan, kaya shoutout kay Mar, kay Kuya Romel, kay Denmark Estacio, kay Kenneth Lipit, kay Patrick Meg, kay pangalan nito si Aris na taga dito sa Saskatoon. Sumali din siya sa stock up ng mga American Bully. At the same time, si Maki, sinali na si Maki. Si Maki lagi ko nababanggit kayo sa inyo sa vlog. Si Maki nanalo yun sa vlog. Nanalo yun sa ABKC. Yan, so makikita nyo lahat ng mga awards nila after nitong ano natin na to. Actually, kwento ko lang din muna bago natin ipakita sa inyo yung mga video. Si Legend dati, like 2 years ago, sinali ko si Legend dun. So sa mga hindi nakakaalam, sinali po natin si Legend sa ABKC show nakaraan dati, which is nakakuha siya ng 17 times na first place. So right away in 2 days na show ba yan? In 2 days na show, nanalo si Legend, nakakuha si Legend ng championship na na title, which is kasi sa 17 show niya, sa 17 times niyang nanalo ng first place, nakakuha siya agad nakaipon agad siya ng ganung kabilis na points para maging isang champion. So ayun, naging champion na si Legend noon. So nakaka-proud nung time na yun na talagang parang naghahalo yung kaba, yung excitement, yung saya nung time na yun, dahil naalala ko si Legend nung pag sinasalang na siya ni Denmark Estacio dun sa show ring, lumalabas ako. Kasi si Legend dati, nararamdaman niya yung na nandun ako sa paligid. Kaya minsan nag-iiba yung galaw ng aso natin. Totoo yun mga kamamo. Kaya kayo, kung may mga American Bully kayo, lalo dyan, kung sino man na meron sa Pilipinas o dito man sa Canada, kung magpapalaban kayo, lalo na masyadong kumbaga malapit na malapit sa inyo yung mga alaga nyo, pinakamagandang gawin nyo is lumabas kayo pag ang aso nyo is nasa show, dahil automatic yan mga kamamaw. Yan, gagalaw at gagalaw yan, dahil lilingon at hahanapin niya ako kasi nararamdaman niya kayo. Iyon mga kamamaw ang mapapakayo ko sa inyo kung gusto niyo talagang manalo o makakuha ng award yung mga alaga nyo. So ayan, naalala ko lang nung time na yon, ang dami pa namin, marami kang Pilipino nung sumali. Tsaka tag dito, so sobrang excited dahil first time kong sumali sa ABKC show. At the same time, yung aso natin na si Legend, first time niya sumabak, nakakuha agad ng championships. Nakaka-proud at saka worth it yung paghihirap. Honestly talaga mga kamama, hindi rin biro ang pag-aalaga o pagte-training ng mga American Bully, lalo pag ilalaban mo sa show. Talagang kailangan mo silang ilabas, not only like training na paano mo sila patayuin, paano mo sila i-gating, iba-iba, halo-halo yan. Dapat maituro mo sa kanila magandang temperament, dahil talagang inang number 1. Dahil pag yung nag-snap yung aso mo sa ABKC show at hawa ka ng judge, automatic yun, papalabasin agad ng judge yun, which is hindi na matutuloy. At the same time, magiging restricted siya. Para makasali ulit sa mga susunod na show, kailangan mong i-fix yung aso para maisali mo ulit siya. Yun, ganun ang kaya dapat maraming bagay kailangan mo temperament, i-socialize nyo ng maayos, i-training nyo ng gating, tsaka ng stocking, yung sa pagtayo yan, stocking. Tapos yung
Usually yung paghahawakan siya nandyan, sanayin nyo na hinahawakan yung, kaya kang babae o lalaki, hinahawakan yung balls, tapos kinakapa yung katawan, pati yung ngipin, iso-show nyo yun eh. Papakita nyo yung ngipin ng aso kung correct bite ba, kung under bite ba, yun yung mga bagay na chinecheck ng judge pag naando na sa ABKC show. Kaya dapat bago nyo isabak yung aso nyo, dapat tinuturuan nyo ng ganun para at least alam niya pag ginaganon siya, normal na lang sa kanya yung mga bagay na ginagawa nyo sa kanya. Parang ay okay lang sa akin kasi araw-araw naman namin tinitraining yun. So maano ng aso yun. Yun ang mga magandang may papayo ko sa inyo kung balak nyo i-show yung mga American Bully nyo. So yun mga kamamo, sobrang nakakatuwa talaga mga kamamo na every time, every year gumagawa ng ABKC show si Justin Puppet dito, dahil usually Calgary lang ang pinakamalapit na pwede nating puntahan pag isasali mo siya sa ABKC show. Kasi normally meron tayo sa Quebec, meron tayo sa Toronto, medyo malalayo siya mga kamamo. Usually nandito tayo sa Saskatoon, nandito tayo sa part ng Saskatchewan, so napakalayo. Ang pinaka nun is aeroplano mo yung mga aso mo. Hindi rin biro mga kamamo, paalala ko sa inyo, hindi rin biro ang pagsoshow ng aso. Talagang kailangan may budget ka, hindi rin talaga basta-basta akala mo ganun-ganun lang. Talagang gagastusan mo siya, which is kung talagang hilig mo, gawin mo at ipagpatuloy mo, dahil kung ino magpapasaya sa iyo mga kamamo, ituloy nyo lang mga kamamo, dahil talagang hindi naman sa pagano, ang aso ang isa sa pinaka napakasarap alagaan mga kamamo. Talagang paparamdam nila pa mga kamamo na araw-araw na mahal ka nila. Ganun masarap, lalo na pag sinushow mo pa yung aso. Parang kumbaga ba, parang beauty pageant yan mga kamamo eh. Beauty pageant ang mga aso eh, pagandahan yan, papugian yan. Yun ang inaano ng ABKC show. Ayan. So mga kamamo, excited na ba kayo? Dahil ako excited na ako. Actually, magpapasalamat lang din ako dun sa mga nahinga ko ng video kay Kenneth Lipit. Ay, shoutout sa brother. Tsaka magaling na rin mag-show yan. And malupit na rin yan dahil talagang ginaguide kami ni Coach Denmark Estacio para kung gusto namin mag-show ng sa sarili namin, may magagawa namin, inaano namin. So and shoutout kay Kenneth Lipit sa pagbibigay ng video, kay Patrick Meg, kay Mark Castillo sa pagbibigay ng picture. Sino pa ba yung nahinga natin? Ayun, kay Denmark, kay Chris Alves. Ayan yung ano natin, yung isang tropa natin sa Calgary. Ayun, usually si Chris Alves, yun yung may kakilalang nag-i-aircraft ng mga alaga nating aso. So ayun, nagpapasalamat ako, and then shoutout to you guys that you gave me a copy of your video, then I can show it to my vlog right now. So mga kamamo, excited na ba kayo? So ito na yung nangyari nung Sabado. Medyo na late ang ating pag-edit, pero at least worth it naman kung mapapanood nyo itong mga video na to. Sana ma-enjoy nyo yung video and then yung mga picture na papakita natin. In 3, 2, 1, go!
Did you get a good picture to Maki? Yes. Thanks, man. Expensive. Oh yeah. No problem. No problem. 1 peso? Ah, too expensive. 5 peso. Go through that door there. Yeah, go both sides. First place. Best of winners.
Woo! Woo! Eh, yan kasi sila dati. Grabe pag pumasok si Bobby, hindi na lumalabas. Just imagine. I did my first stack of Griselda. Really? Wow. I did outside. When? A couple hours ago. The first was a bit wobbly, and then I put it. I got it standing. I said stay. Put it off, stay. Maki, get the ribbon.
So ayun mga kamamaw, napanood yung video, di ba? Medyo marami-rami na rin yung nakuha natin video. Sana na-enjoy nyo yung video ngayon dahil ako, nung habang pinapanood yung mga video ngayon, na-miss ko yung panahon na si Legend yung nakasalang sa show ring. Kaya congratulations kay Maki, nakuha niya yung best classic ng 1 to 2 years old. So usually kasi ang size ng American Bully meron tayong pocket, classic, standard, tsaka XL. So, excuse me. Yung category ni Maki is classic na 1 to 2 years old. So tinalo niya si Atlas. Si Atlas nag second place lang, pero proud pa rin si Daddy Jerwin dahil nanalo si Atlas ng 3 times na second place. So ang 3 times na nanalo siya, tinalo lang siya ni Maki. Si Maki ang nanalo ng 3 times na first place. Yan. So yun yung tatawag na classic category. Nanalo si Maki. After kasing manalo ni Maki doon sa classic, lalabanan ni Maki lahat ng nanalo sa pocket size, nanalo sa XL, tsaka nanalo sa standard. So maglalaban sila. Yun yung tinatawag na parang best of winners. Yun yung maglalaban yung 4 na magkakaibang size. Kasi naman nanalo doon, lalaban sa ang kasunod kasi noon, may best in show tsaka best of breed. Yun yung pinaka parang major place na mapapanalunan mo. Yung best of breed kasi tinatawag na yan. Pag nagnalo ang best of breed, naglaban ng best of breed sa dulo kasi yun. Unahin ko muna yung best in show. Yung best in show, ang maglalaban doon, kakalabanin na ng nanalo ng best of winners. Yung kasi may mga champion category din yun mga kamamaw. So yung mga champion category, nakaabang lang sila kung sino ang mananalo sa best of winners. Lalaban yon sa best in show. So maglalaban yung nanalo ng best of winners, yung champion o kaya yung grand champion. Maglalaban yung tatlo ngayon. Kung sino yung mananalo doon, yun yung mananalo sa best in show. Yun mga kamamaw. Tapos yun na yun, nanalo na yung sa best in show. Kaya kasi si Maki hindi yata niya nakuha yun. Ang nakakuha nun yung ang hawak niya ata, yung champion ata yung nanalo yung hawak ni Panrica Blanca. So yun na yun. Ang maglalaban sa best of breed, tinatawag na maglalaban sa best of breed naman mga kamamaw is yung nanalo sa best of winners, nanalo sa champion tsaka grand champion. Yung nanalo doon, yun ang lalaban sa best of breed. Usually kasi nangyayari lang ang best of breed pag ang ABKC show ay may kasama silang, hindi lang naman pang American Bully yun, merong usually may pang Amstap yun, may pang Bulldog, and then may pang yung French Bulldog. So iyon, lalaban siya sa best of breed kapag may ganong mga sumali sa kabilang kumbaga sa kabilang bracket, na yung mga nanalo doon, yung mismo nanalo doon, katulad nung ginawa nung nanalo doon sa champion, grand champion tsaka sa best of winners, yun ang lalaban sa best of breed. Kung sino manalo doon, yun ang best of breed. Yun ang pinakadulo talaga mga kamama. Pero parang wala naman ako nakita sumali ng French Bulldog doon sa nakita nating mga video. Wala naman ako nakita. So siguro hanggang best in show lang. Yun ang natin. Pwede rin siguro ginawa na lang din, biligyan na lang din best of breed kung sakaling yung sa pinaka pang title na lang din, biligyan na lang din siguro sa dulo. Hindi ko 100% sure, pero tayo, nagpapasalamat tayo doon sa mga nagbibigay ng video sa atin kasi napakita ko sa inyo. At syempre nasiyahan din si Kamamaw dahil alam mo naman ako, American Bully lover tayo talaga mga Kamamaw. Talagang na-miss ko ilaban si Legend sa show, pero talagang sa pagkakataon ngayon wala tayong oras para mailaban natin yung alaga natin, sayang. So kung si Legend ay sumali ngayon, ang mangyayari is lalabanan ni Legend yung mga champion yon. Tapos kung sino yung bago dyan, pag nanalo yung champion na yon, inong lalaban sa sa best of winners. So aabangan mo na, maglalaban mo na lahat ng champion. Kung sino man nanalo doon sa champion, kaya si Legend sumali, tapos champion na nakalaban, nanalo si Legend, aabangan niya yung nanalo doon sa best of winners para maglaban sila ng best of breed. Ayun ang best in show, ayun. So ayan mga kamamaw, sana sa mga susunod na pagkakataon, ako na mahilig din tayo sa show. Kaya lang talaga minsan hindi natin
na ano yung oras natin para makapunta sa show, dahil hindi rin naman malapit yung show. Calgary ang pinakamalayo, pinakamalapit para sa akin pag may show So it takes 7 hours pag dinrive ko siya. What more pag lumaban pa ako sa Toronto o kaya sa Quebec, o idadrive ko yung 2 araw at kalahati yun, ganun katagal, o kaya i-aeroplano mo siya. Kaya dapat talaga kung maglalaban ka ng aso o mahihiligan mo talagang maglaban ng aso, is kailangan may budget ka. Kasi kung wala kang budget, hindi mo masusustain yung pag-show. Hindi lang naman sa American Bully Show, meron din naman tayong tinatawag dito na all breed. Usually, mas marami dito sa Canada ang nagsho-show ng all breed yearly. Dito, ngayon pa lang, kahit pa paano kumbagay, ngayon pa lang nagiging active dito sa Canada yung ABKC na American Bully Show. Dito ngayon pa lang medyo nag-active, dahil like 2 years ago, walang-wala talaga. Kumbaga, kauna-una ang nagpa-show talaga is si Justin Puppet. Kaya nagpapasalamat tayo kay Justin Puppet na nabigyan ng chance na mabuksan ang pintuan dito sa Canada para magkaroon ng American Bully. Yan. Kaya kumbaga, ako naman kahit hindi ako pumunta, nakasuporta naman ako dyan kay Justin Puppet, na sinishare ko yung mga post niya kung sakaling may mga gustong manood, may mga gustong sumali na walang idea na meron palang show. Ayun, kinakalat ko yung mabuting balita or mensahe na pinapadala niya sa Facebook para kung sakaling may mga gustong sumali, is makakasali sila. Yun na naman ang kayo, kumbaga, para sa akin, isuporta ko na lang din. Sa ngayon, yun lang kaya nating mabigyan na suporta kay Justin, pero kahit pa paano naman kasi, kaya minsan inaasahan din talaga ako ni Justin Puppet, dahil sa mga hindi nakakaalam mga kamamaw, sa Calgary, Western Canada Bully Show, si Legend ang kauna-unahang nag-champion ng ABKC. Kaya talagang every time na may show talaga, mini-message o tinatawagan din ako ni Justin Puppet para mag-participate dun sa show, dahil si Legend nga yung unang aso na napa-champion niya dun sa show niya. Kaya nakaka-proud lang, dahil bilang ako, first time ko lang din sinali si Legend. Nung nakaraan nga is nanalo agad siya. So yung papaliwanag ko rin din yung 17 na first place ni Legend, hindi lang naman sa classic category yun. Iyon, nanalo si Legend sa classic category. After niya, nilabanan ni Legend yung nanalo sa yung best of winners, nanalo din siya doon. Ang hindi lang niya na panalunan is yung best in show. Hindi siya nanalo sa best in show dahil nung time na iyon ay napakalupit ng kalaban ni Legend. Pero nakaka-proud mga kamamaw. Alam niyo ba kung sino yung kalaban ni Legend on time na yun? Kaya manalo matalo, napakasaya ko na. Walang iba kundi si Zero Bark. Tama kayo nang narinig mga kamamaw. Si Zero Bark na own ni Miss Hana Aba. Kaya shoutout sa iyo Miss Hana Aba and din kay Kuya James Aba. So nakaka-proud na matalo man ako, pero yung pagkakataong nakasama ni Legend, yung legendary dog, usually si Zero Bark, nanalo yan sa national. Di ko alam kung 2 years ago 2 years ago ata nanalo siya ng national na best in show. So ibig sabihin hindi basta-bastang aso si Zero Bark, talagang legendary yan. Kumbaga sa akin kahit natalo si Legend noong time na yon, nakakasama niya sa laban si Zero Bark noong time na yon. Kaya kumbaga noong time na 1 year old pa lang si Legend, hindi talaga siya makakapalagyan dahil si Zero Bark noong time na yun, nandun pa siya sa prime niya. Kaya mahihirapan talaga si Legend talunin. Iyon lang yung time na natalo si Legend doon sa show ring na kumbaga hindi siya nakakuha ng trophy nun. Pero yung 17 times first place, ilang beses, 4 na show yun. Kada classic American Bully category, si Legend lagi ang panalo. Walang tumatalo kay Legend nun. Tapos yung pangalawa nung best of winners, nananalo pa rin si Legend. Kaya nakakaharap si Legend sa mga champion. So nangyayari talaga every time na ganun, aabangan si Legend lagi ng champion. Si Legend lagi ang kasama ni Zero Bark nung time na pag best in show na. Laging si Legend ang makikita mo nandun. Kasama niya yung dalawang champion yun, tsaka isang grand champion. Si Legend lang yung hindi champion pa nung time na yun. Kumbaga baguhan lang si Legend doon, pero sumasabay siya lagi doon. Laging nag-aabang yung champion tsaka grand champion sa kanya, dahil si Legend lang lagi ang inihintay para magsimula yung best in show. Ganon kaswerte nung araw yung time na lumaban si Legend. Kumbaga sa 4 na show, after nung matagal na pagbubusisi ko sino mananalo ng best of winners, laging si Legend yung nananalo doon sa dulo.
para labanan si Zero Bark, si Napoleon, tsaka yung aso ni Miss Erin. Champion din kasi yun ang nangyayari. Tapos tinatalo kami ni Zero Bark. Yun ang nangyayaring istorya nung time na lumalaban pa si Legend. Pero balay natin, balang araw mga kamamaw, makalaban na si Legend. Darating nito tayo sa time na yun, pag yung hawak na natin talaga yung oras natin. Pero for now, naka-focus kasi si kamamaw sa baby niya. So gusto ko lang talagang ma-enjoy yung pagka-baby ni Jacob, na habang lumalaki siya, na yung oras namin ni Mrs. nandun sa kanya. Darating ng time, maybe in 3 years, babalik si kamamaw sa breeding tsaka ABKC show. Pero medyo okay na, medyo may alam na rin naman ako paano mag-show. Nandiyan naman si Coach Delmar para i-guide kami, o kaya nandiyan si Kenneth para i-guide ako. So ayun, panapanahon lang, babalik din tayo sa point na yun, na makakasali rin tayo sa ABKC show. So sana mga kamamaw, na-enjoy nyo itong vlog na to. Napakasarap. Kahit ako, kapag kinukwento ko sa inyo yung istorya, punong-puno ng kaligayahan yung nararamdaman ko, dahil nga lagi tayo nasali sa ABKC show. Tsaka syempre, mga tropa pa natin yung mga nananalo. Kaya congrats kay Bandrica Blanca, kay Roy Jolan, Leila Bulicamp, kay Denmark Estacio, kay Kenneth. Magaling na rin yan, lupit na, napanalo rin niya si Makedong time nung sa ABKC. Malupit yan si Kenneth. Kaya shoutout din kay Kenneth Lipit. Shoutout din sa lahat ng Pilipinong sumali sa ABKC show. Mabuhay kayo. Sana ipagpatuloy nyo yung pagsali sa ABKC para kahit paano itaguyod natin ang pandila ng Pilipinas. Ayun, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.